Sa araw na ito ay ating sasaksihan ang naging sagot ni Atty. Harry Roque sa mga paratang kay dating Pangulong Duterte at ang pagbubunyag kung bakit nawalan ng kontrol ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Hoy, Trililing! Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no? Dapat linisin muna ang dungis mo sa mukha dahil putik ang nasa mukha mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun pinamigay mo? Sabihin mo kasi yung totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Pero kailangan malaman natin kung saan ba nanggaling yung koneksyon ni Trillanes sa Beijing. Paano siya nagkaroon ng koneksyon doon? Mismo ako. Naging guest ako ng Beijing. Wala akong koneksyon na kagaya ni Trillanes. Paano siya nagkaroon ng koneksyon na gano'n na pwede niyang lapitan ang mga pinuno ng China nung panahon na yun? Pati Presidente Aquino, palagay ko, wala siyang ganong koneksyon. Bakit si Trillanes ay nagkaroon ng koneksyon na gano'n? Yun ang isang misteryo na hanggang ngayon dapat malaman kung anong kasagutan. I do not demean or belittle our armed forces. Ang akin lang, sir, it is really a wonder to me why, of course, it's only President Aquino who can answer it, why he chose a military man to do the back channeling. And the problem is it was so secretive, almost sub rosa type of negotiation that was kept secret. Now you can name the people, we can insist on knowing the people, pero yung tataguan mo, sir, yung anong developments doon. And this is really my $64 question to everybody. The mystery, Mr. President, to me was why Trillanes and not someone else? From the the foreign service. Why Trillanes? Of the senators who were incumbent at the time, why was Trillanes selected as the negotiator for Aquino? And where did Trillanes get the influence over some authorities in Beijing in those days? Yes, sir. I understand That is the puzzle to me. he traveled to China 16 times, and during his last visit, the 16th visit,
shortly, sir, but 2 days after, we Wait. lost the Scarborough Show. Maybe he should explain to the nation how he got that kind of an influence to be able to reach out to the higher ups in China. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa Ayungin. Yan po'y kabahagi ng Exclusive Economic Zone. So yan po ay sovereign rights lamang. Pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman. Yan po'y economic rights. Wala pong soberenya yan. At ang ating sovereign rights, nakasaad po yan sa UN Convention of the Law of the Sea at doon sa desisyon ng tribunal. Ikaw nga, Mr. Justice, ang sabi mo, dapat conciliation. Mali nga yung sinasabi ko. Ako yung nagsabi na dapat binding arbitration. Nakasaad po yan. Yan ay nasa lectures ko sa MCLE. At ikaw naman, ang sinabi mo na conciliation sa iyong talumpati sa Ateneo de Davao. Wala pong soberenya dyan sa Ayungin Shoal. Huwag natin linlangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Economic rights lamang na pangangalap ng tanging yaman. Ano bang ibig sabihin na pinalibog ang Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal? Well, alam nyo po, sa UN Convention on the Law of the Sea, wala pong probisyon na palibasa meron tayong economic rights eh may karapatan tayo magkaroon ng naval station. So ang nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal fiction, tinawag nating commission sa Navy. Bakit? Dahil pag tinanggal yan ng China, o pwede tayong tumakbo kay Uncle Sam. Uncle Sam, Uncle Sam, Mutual Defense Treaty, saklolo! Pero anong karanasan ba natin? Nang wala ang mischief reef, nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, hindi naman sumaklolo ang Uncle Sam. Mali ang pag-iisip ng mga warmongers at mga trigger-happy mga Pilipino na re-respakan tayo ng mga Amerikano. Bakit? Nako, unang-una, napakalaki nang mawawala sa Amerika pag sila'y nakipaggera sa China. Halos lahat ng bilihin ngayon sa Amerika, made in China. Lahat yan kaput pag nagkagera. Ang pinakamalaking naghahawak ng dolyares, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Estados Unidos, China. Pag nakagera, bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Siyempre, apektado rin ang China. Kaya ang China at Amerika ngayon, doon sa pagpupulong sa San Francisco ni President Biden at ni President Trump, ay talaga nagkasundo na paigihin ang kanilang pagsasama. Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo. Yan po'y paulit-ulit pong in-announce sa mga press briefing. Yan po inanunsyo rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po inanunsyo rin ni Secretary Delfin Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inanunsyo nila yan. Status quo agreement. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Kaya kung ikukumpara nyo ng level ng kalakalan at level ng pamumuhunan sa panahon ni Presidente Aquino, nako, hindi lang po triple, baka quadruple pa. Hindi na kinakailangan ng crystal ball para malamin natin na katiting na naman ang ating pangangalakal, ang ating pamumuhunan, at ang pagdating ng turista dito sa ating bayan dahil na naman sa hidwaan. Nakakalungkot po. Kaya ko naman po binalikan ng kasay dito sa agreement para mapakita na merong alternatibo. Hindi po totoo na ngayon lang nangyayari itong hidwaan. Nangyari din po yung water cannon incident sa panahon ni Presidente Duterte. Nagkaroon din po ng water cannon incident dahil dyan sa Ayungin. At nung pinatawag niya yung ambassador ng China, talagang sinabi ni Presidente, siguraduhin mong walang mamamatay akong sundalo. Dahil pag minamatay na sundalo, ibang usapin na yan. Pero naiwasan na po
ang mga water cannon incident dahil alam natin kung anong nagpapagalit sa China, yung pagbabadala ng supplies. Now, merong bang secret agreement na hindi magpapadala ng supplies at ang papadala ay tubig at pagkain lamang? Wala. Dahil kung iisipin ninyo, napakabulok na yung Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagay why.